Pare, Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping heartthrob. Oy, can't relate. Alam niyang hindi siya heartthrob. Alam mo sa sarili mo na isa ka lang sa mga naghahabol at nagkakandara pa na sana ang guwapo o magandang kakilala mo ay iyong maging jowa. Ay nako, heartthrob. Akala natin ang dali-dali no na maging maganda o guwapo. Pero ang hindi nila alam, minsan para sa kanila, para sa mga taong heartthrob, ay meron din itong kalakip na mga problema. Yan! Grabe naman! Pogi or ganda problems. Alam niyo, sa lahat ng klase ng problema, gusto kong maranasan yung sa kanila. O kasi purgang-purga na ako sa mga problema sa pera, problema sa trabaho, sa kakilala. Sana yung mga ganitong problema naman sana. Diba? Yung pakiramdam na pagod ka na tumakbo kasi tumatakas ka kasi ang dami naghahabol at nagkakandara pa. Sa'yo yung mga ganon. Oo. Sa ngayon kasi problema lang sa buhay yung umahabol sa akin. Ay, sana ko. Yes, friend, ikaw ba? Ikaw ba yung tipo na masasabi mong marami ang nagkakagusto? Naks naman! Grabe naman yan kung ikaw magde-declare sa sarili mo niyan. Self-declared. Diba? Kasi kadalasan daw sa ibang tao dapat manggaling yan, no? Pero aminin na natin sa hindi, di ba? Masabihin na natin, yapong naman nito. Pero dapat alam mo yan sa sarili mo. Dapat ramdam mo yan kung ikaw ba yung tipo ng tao na marami ang nagkakagusto. Kasi gets mo yan Diba? Alam mo yan sa sarili mo. Malalaman mo yan agad-agad. Simula bata ka pa lang, diba? Ikaw kinukuhang muse. Ikaw yung kinukuhang escort. Diba? Kasi wala silang tiwala sa'yo pa naging president ka ng klase ninyo kasi ganda ka lang o kaya pogi lang. Grabe naman. Diba? Yung totoo. Ako seryoso ako Huwag kang sumasagot dyan agad ng oo. Hindi ako nagkipagbiroan sa'yo. Sumasagot dyan agad ng oo, Bibo, gustuhin ako. Habulin ako, tigilan mo ako. Gantong puyat ako. Charot lang. Pero alam niyo, yes friend, malalaman mo raw yan, isa raw sa mga pwede mong basihan or indikasyon kung ikaw ay habulin or gustuhin kapag meron kang nunal sa batok. Yan. Diba? O hindi naman galing sa akin yan. Sabi yan ng mga nakatatanda or sabi yan ng, alam mo na, ng mga gawa-gawa ng lipunan. Diba? Sabi nila pag may nunal daw sa batok ang isang tao, siya ay habulin. Oy! So ikaw, check mo yung batok mo. Batok reveal, diba? Diyan malalaman yung sagot kung ikaw ba ay talagang habulin. Oy! Biglang kumuha ng pentel pen, nagdunal-dunalan. Grabe ha, talaga naman pagpapanggap ha. Pero kidding aside mga yes friend, lalo na sa panahon ngayon, masasabi natin no, na talaga namang marami na yung maituturing na guwapo o maganda. Although it is subjective, pero pansin-pansin relevant na talaga di ba? Pumunta ka ng TikTok, kada scroll mo ang daming maganda, ang daming guwapo, mapapatanong ka, paano ba maging ganito? Paano ba yung ganyan? Paano nyo ginagawa yan? Di ba? Malalaman mo, iba kaedaran mo lang, pero makikita mo yung sarili mo, ay bakit ganun? Parang mas maaga akong nabulok. Pero yun nga, di ba? Mas ma-appreciate natin sa panahon ngayon na marami ng head turner. Yan, 'di ba? Another term for heartthrob, head turners. Yung mapapalingon ka. Oo, 'di ba? Yung susundan mo siya ng iyong mga mata. Yung kahit lumagpas na talaga namang babalingin mo pa yung paningin mo sa kanya para lang makita. Ay, confirm. Ang ganda, ang gwapo nga niya. Oo, 'di ba? Halata naman ngayon, 'di ba, na marami na yung ganyan. At mahahalata rin talaga natin na
Siguro, indikasyon na yon na sa panahon ngayon, marami na ang marunong mag-alaga ng sarili nila. Which is very good. Which is dapat lang. 'Di ba? Yung alagaan mo yung sarili mo, magkaroon ka ng proper hygiene, proper self-care. Yun. Kahit papano, 'di ba? Hindi man pinanganak or natural na gwapo, ganda, kahit papano. 'Di ba? Minsan naman kasi yung pagiging maitsura natin mga yes friend ay nakadepende sa pagiging presentable, 'di ba? Kung kahit gaano ka kagwapo o kaganda, kung dugyot-dugyot ka, wala yan, matatabunan yan. 'Di ba? Kung paano mo ayusin yung sarili mo at kung paano ka haharap sa ibang tao, yan. Diyan mismo minsan nadadala kung paano ka magiging maitsura, 'di ba? Kaya kung alam mo sobrang hindi ka maitsura, alam mo na, mag-ayos-ayos ka, 'di ba? Mag-effort ka. O, di naman kaya kumapit ka sa siyensya. Oo, kasi yung mga natural na pogi or maganda, kahit anong gawin nila, o kahit sabihin na natin, sige, dugyot-dugyot, hindi masyado nag-aayos, as is na eh. Kahit papaano, onting ligo, onting hilod, mangingibabaw, mamumutawi pa rin talaga yung natural na itsura niya, 'di ba? Pero tayo na mga nasa laylayan. Oo, kailangan pa natin ng effort, no? Galaw-galaw para maging presentable ang paningin sa iyo ng ibang tao. Kumbaga sila yung mga yes, friend natin na total package yan. Kumbaga maganda na, pogi pa, malaki pa, ang alin. Yung puso, 'di ba? Ayan, no? Yes, friend, speaking of puso, naku, mas nagiging kapansin-pansin ng isang tao kapag meron siyang kabutihang loob. 'Di ba? Pansinin niyo kahit hindi kagandahan, kahit hindi kagwapuhan, basta mayroong mabuti at busilak na kalooban, gumaganda ang paningin sa kanya ng karamihan. Pero kung ikaw ay guwapo o maganda pero may sa ugaling demonyo, pumapangit ang tingin sa'yo ng ibang tao, 'di ba? So minsan nasa balance rin talaga 'yan. Kung alam mong kagandahan ka na, kagwapuhan ka na, tapos mabuti pa yung kalooban na meron ka, talaga namang total package ka. Pero kung hindi ka na kagandahan, pangit-pangit yung kaugalian, saan ka na lang pupulutin 'yan? 'Di ba? Which is minsan, 'di ba, nami-misinterpret ng iba kapag masyado kang mabait, masyado kang mabuti. Lalo na tong mga taong maitsura na kapag mabait, yung gwapo o maganda sa kanya, feeling niya gusto siya. Wow! Grabe naman! Hindi na nga maitsura, ambisyosa pa. Oo, tapos kapag sinabing hanggang friends lang tayo, sorry, talagang ganito lang ako trumato sa ibang tao, sa mga kakilala ko kasi alam mo na, gwapo ko, maganda ko, dapat mabuti at maganda rin yung puso ko. Pag ginanon ka, sinabihan ka ng katotohanan na hanggang kaibigan lang, ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung sumasama ang loob. Sasabihin mo, wala, panindigan mo ako, pa-full kid. Parang tanga. Samantalang hindi mo alam, ganun pala siya sa lahat, diba? Kailangan niya maging mabuti. Kailangan niya maging mabait. Kasi nga, yung itsura niya, kailangan niyang iayon sa kanyang kalooban. Ikaw, masyado mo namang ginagawang complimentary. Diba? Di na nga maganda itsura, di pa maganda ugali. Paano na lang? So bottom line mga yes friend, hindi kanya nilalande, ha? Tandaan mo yan again, hindi kanya nilalande. Sadyang nahuhulog ka lang sa nakakahumaling niyang ngiti. Oh! Tapos pagtulog mo mamaya, mananaginip ka na kayong dalawa ang magkasama at magkayakap sa kama at napapalitan ng matatamis na halik ang inyong mga labi, 'di ba? Yung tipong kiss-kiss sa panaginip mo, 'di ba? Nagpapalitan kayo ng mga matatamis na halik, sabay magigising ka sa sarili mong hilik. Ganon. Ay nako, so reminder, yes friend, mag-ingat tayo sa larong asa-asa. Oo, nangangain niya ng tanga. Tigil mo ha, hindi porket napapaligiran ka na maganda o gwapo at may pinakitang maganda para sa'yo, feeling mo gusto ka na rin niya. Hindi ganun yun, sadyang bait lang yung tao. Ha? Kaya dapat ganun ka rin. Ay nako, pero ako rin no, kapag naglalakad ako sa kalsada, napapansin ko parang marami akong napapalingon. Oo, sorry, 'di ba? Pasensya na, biboy-bibo nyo, head turner. Wala tayong magagawa. Kasi sabi nila parang may kamukha raw ako pero hindi artista. Parang snatcher daw doon sa... Okay, grabe naman kayo. Snatch ko yung puso nyo. Ma-inlove kayo sa akin.
Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB. At para sa ating susunod na awitin by Ed Sheeran with Beyonce, ang awiting pinamagatang parang swak na swak sa itsura mo dahil ikaw ay tila ba perfect. Naks naman! Perfect yun. Good night, BB. I found a